So, ano natin, bangga natin sa paano ang bayarin namin ngayon. Kasi, karamihan ng na yan, sa akin yung bayarin na yan eh. Yung bahay, sasakyan, yung insurance ng sasakyan, kay misis yung grocery. Ngayon, lahat sa kanya. Yun, susundo na naman tayo sa aking pinakamamahal na asawa. Super lamig ngayon, hanep. Grabe ang lamig. It's minus 15 lang pala. Shit lang pala. Pero malamig. Hanep na yan. Minsan, ang problema mo dito sa Canada, hindi naman yung nakalagay na kunyari minus 15. No? Titignan mo yung, yung feels like ba yan? Puta. Yun yung mahirap sa puso eh. Yun yung matindi yung sa lamig. Minsan makikita mo minus 19 lang, ganyan. Pero yung feels like nya minus 30. Pusa, yun yung saka madulas yung daan. Pagka yung yung mainit tapos biglang parang lumamig, magtutunaw yung yung daan, magiging parang putik, tapos magtitigas. Yun yung nakakatakot. Ang dami na dito talagang gamit na gamit yung mga yung mga insurance, car insurance. Dito hindi ka pwedeng yung yung tulad ng sa Pilipinas. Saka dito pala pag yung sasakyan mo hindi insured, hindi mo pwedeng ilabas. Ayayari ka pagka sa Pilipinas kasi 'di ba? Naalala ko nung nasa Pilipinas kami, yearly lang ang insurance, yung car insurance. Dito sa Canada, monthly. So, bukod sa binabayaran mo na yung bi-weekly mo na binabayaran, nagbabayad ka pa ng insurance. So, yun ang pag-uusapan natin. Nandito na rin naman tayo sa usaping bayarin eh. Kumusta ang damage at paano kami nakaka-survive etong monthly bayarin, no? Kasi malaki ang binabayaran namin, malaki ang monthly. Kaya yung sinasabi ng iba dito, karamihan, 'di ba, hindi kaya ng kunyari isang lang sa mag-asawa or mag-partner, isa lang yung tatrabaho, mahirapan. Pero depende 'yon sa lugar. Kung kunyari kami nandito naman kami sa sa rural area, sa Brandon, hindi naman ganun kamahalan yung rent. Kasi usually yung rent talaga yung mabigat eh. Kasi kung nakita ko nung nag-research ako, ang rent ng apartment sa sa Toronto, napakamahal. One bedroom, one bath, nasa na kaagad, nasa 1.8 baht. Nasa 2,000 na yata. Dito yung tinutuluyan namin, 1,425. Yung sa Tracy, 1,425. 3 bedrooms na yon with 1.5 bath. Sinasabi nila 1.5 bath kasi basta yung dalawang CR na yon hindi pwedeng liguan pareho. Yung nasa baba, pang wiwian lang sa kapupuan. Yung sa taas, yun yung pwedeng maligo. Merong doon, may bathtub, may shower, ganun. 1,425. Sipin niyo yun kung gaano kamahal yung sa Toronto kumpara dito. Hindi ko sure nyo na lang, i-research nyo pag kayo o kaya yung mga nanonood sa akin na nasa Toronto, Vancouver, magkano yung rent nyo compared dito sa amin, kung mura na ba. Tapos yung tinutuluyan namin na to, kasama na yung tubig. So wala kaming binabayaran ng tubig. Ang hiwalay dyan yung hydro. Ang gulo no? Tubig, hiwalay. Yung tubig kasama, pero yung hydro babayaran mo, no? Yung hydro kasi dito, yun yung tawag nila sa kuryente, hydro. Ang hydro rito, kapag pumapatak na ganito na winter, maabot ng 200 ang hydro kasi merong heater. Malakas sa kuryente yung heater. Pero pag kayong kunyari wala naman, kunyari summer, lang kayo, minsan nag-aircon, ganyan, nasa mga 70 to 100 lang yung mas tipid pagka summer, pagka hindi winter. Yun, so na yun, yun na kagad yung bayarin mo, rent, tapos yung kuryente, tapos yung monthly yung monthly na pagkain nyo, baon ng mga bata. Dito kasi hindi kami monthly namimili, hindi tulad sa sa Pilipinas, monthly kami mamili. Dito weekly kami halos bumibili. Pero mini-make sure namin na yung weekly na bilihin na yon, nakikita lang namin kung ano yung mga kulang na binili namin. Kasi dito kasi, di naman problema yung mamimili ka na hindi tulad sa nasa Makati, go-grocery kayo, ang traffic, alam mo yun, yung parang
kailangan mong umubos ng isang buong araw para sa grocery lang. Kasi sa tagal, sa traffic, tapos sa dami ng tao, sa paikot-ikot. Dito kasi kahit weekly mo gawin yung grocery mo, kunyari, Saturday kami mag-grocery. Umaga, wala pang 2 oras, tapos na kami. Kasi tapos ang bibilin mo na lang syempre yung mga kulang lang. Laging yung rep namin laging puno yan ng kung ano man. Beef, pork, lahat. Saka yun lang naman yung mga mahal, yung produce lang naman. So pagpalagay nyo na yung groceries namin sa isang linggo nasa 200 to 300 weekly ang grocery namin na ganyan. Pero depende yan, minsan 150 sabihin na natin 150 to 250 ganyan sa isang linggo. Hindi naman siya ganun kalakihan kung ikukumpara mo sa kunyari pagka monthly kayong namimili. So yun, isama nyo na yun sa sa dinidiscuss ko ng mga gastusin. Yung mga internet, yung mga sa cellphone, ganyan. Yung internet ko nasa $60. Ilang Mbps na yun? Mabilis na yun. Unlimited. Tapos magkahiwalay kami ng bayarin ng misis ko sa cellphone plan. Sa akin yung cellphone plan ko, mura lang. Nasa 50 yata yun, 50. Tapos sinama ko na rin yung sa akin na yung sinasabi ko na prepaid na SIM card sa anak ko, $25. So yun. Tapos yung mga subscription pa. Meron pa yung mga subscription, di ba? Yung mga Netflix, yung mga ganyan. Ang ginagawa ko, yung mga subscriptions ko sa Pilipinas para mas mura. Yung Spotify, YouTube, yung Netflix. Kasi rin yan gastos din yan Yan yung mga gastusin namin dito sa Tapos syempre bukod pa yung sa mga papabili ng mga anak mo, kung ano-ano. So bangga natin sa paano ang bayarin namin ngayon kasi karamihan ng na yan sa akin yung bayarin na yan yung bahay, sasakyan, yung insurance ng sasakyan, kay misis yung grocery. Ngayon, lahat sa kanya. Kaya, bilib ako sa misis ko na yan, hindi yan nagrereklamo ngayon. Nakakasurvive ba? Kaya ba sa syempre, ang katulong niyan, bukod sa sahod niya, meron kaming CCB, yung sa child support. Nakakatulong yun. Tapos yung sa mga maliliit na bayarin, yung YouTube ko, saka yung Facebook. Sa totoo lang, yung YouTube saka Facebook, nakakatulong malaki na siya ngayon. Dati kasi hindi mo yan maasahan Ngayon, lalo na ngayon, nag-aaraw-araw ako tapos tumataas na rin yung mga views ko. Kaya bilib ako yung sa mga yung mga malalaki yung mga views. Nakakainggit din Kaya minsan talaga pero ako katamaran lang talaga din problema ko Pero ang mahalaga naman doon, kinakaya naman namin yung mga bayarin. Sa ngayon, hindi pa nagrereklamo tong asawa ko. Mamaya na lang natin tutuloy. So, yun. Diba? Yun yung gastusin namin. Sinundo ko lang yung misis ko nandyan sa baba. Sabi ko tapusin ko lang itong video na to. Pero yun yung gastusin namin. Sa ngayon, sa kanya lahat. Hindi pa siya nagrereklamo ngayon sa mga gastusin. Kasi kayang-kaya daw 2 trabaho mayabang Pero syempre, hindi natin nahahayaan na siya lang yung magbabayad niyan. Kaya kailangan na natin makahanap ng trabaho. Hopefully next week maging okay yung mga yung mga in-applyan ko na sa exam, sa interview, 'di ba? Pero maganda lang, tingnan niyo, 'di ba? Walang 1 month, meron na kaagad tayong positibong Tingnan natin. Pagdasal niyo ako na sana matanggap kaagad tayo sa trabaho, no? Yun lang muna. Inano ko lang sa inyo kung ano yung mga gastusin namin dito at kung kaya bang isurvive na kahit isa lang yung nagtatrabaho. Kaya naman, sabi niya. Sige na, like, share, subscribe, yung mga alam nyo na yun Sige na, paalam. Yung brown mo. Pero mas madali pang kontrolin sa phone. Ha? Ganda carbonara dahil. Ang dami naman yung sayang yan. Okay, pwede na tayo mag-commento. Ano lang lahat? O yes, ayun na yata. You don't want it? Ako din. Ano ba? Mga baliw! Sure!
ka sa labas dyan, oh. Uy, hindi mo yan maaano. Pipicture lang kita doon ka sa banda ba?